Hello! Ayan, nako, ano nangyayari kay Manang Imi? Si Manang Imi na kalaban ng mga Marcos, si Imi Duterte, na mukhang kalaban na rin ng Duterte. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pakay nito ni Senator Amy Marcos. Si Amy Marcos na mukhang namamangka sa dalawang ilog, Marcos at Duterte na kinakalaban mismo ang kanyang pamilya. Nako, tigil-tigilan na yan Manang Ime. Mukhang kumita na yan at naging blockbuster na rin yan ng mga panahon na yan. Hindi ko alam kung papatok pa ba sa takilya yung ginagawa mo na kinakalaban mo mismo ang kapatid mo na ngayon ay mukhang sinusuka ka na rin ng batang Duterte. Naku po mga kababayan. Bago dyan, babatiin ko muna kayo ng good morning, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop ng daigdig. Ayan, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga kababayan. Naku po. Ito na nga, itong si Manang Ime, alam mo nakakahiya ito sa panig niya. Saka sa panig na rin ng mga Marcos itong ginagawa niyang sobrang kadaldalan na hindi mo alam kung ano ba talaga ang pakay niya sa ginagawa niyang ito. Na mukhang nagsisip-sip sa ng bonggang-bongga sa mga Duterte. Na ang batang Duterte pala ay may lihim na inis at galit sa kanya. Naku mga kababayan. Dahil yung batang Duterte nga, nag-trending ang kanyang pinost sa kanyang Facebook page, mga kababayan. Ayan o. Ito nga sabi ng batang Duterte na mayor ng Davao ngayon. Naku, Madam Amy, linawin ko lang ha, mukhang ginagawa mo ng drama ito. Or drama dyan sa mga media na yan. Humihingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Yun. Pero para hindi humingi ng tawad sa kapatid mong presidente ngayon. Parang ganon ang ibig sabihin ni Basti Duterte. Na ito namang si Manang Imi kasi, to the rescue. Para kunyari humingi na ng tawad sa kanya dahil sa pagkakasabi ni Basti Duterte na ikaw ay kung wala ka namang magagawang maganda sa bayan, mag-resign ka na, mahal na Pangulo. Ito namang si Manang Imi, to the rescue. Hindi mo nga talaga alam kung kalaban ba siya o nagmamanman lang siya sa kalaban ng kanyang kapatid. Dahil nga, kung anong sabihin ng kabila ng mga Duterte, ibo-broadcast din niya. Alam mo yon, para siyang payamyam itong si Manang Imi na hindi mapigilan ang kanyang kadaldalan. Kung ako siguro kay Manang Imi, manahimik na lang para kunyari, no comment sa mga bagay-bagay. Kung may mga problema man yung dalawang panig na yan, pag-usapan nila. Parang ganun. Hindi yung Diyos ko, maya-maya nag-iingay ka na akala mo naman may salita ka pang nabudol. Laking bagay nung 31 million votes, di ba? Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao at minsan tinatanong sa akin Ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Manang Imi, kapatid niyo po yan. Isa ka rin sa nangangampanya. Sa bagay, hindi ka naman naghirap ng panahon ng kampanya talaga. So, kung sino man ang nabudol, kayo po ay isa sa nambudol sa aming lahat. Kasi parang kasama ka sa nanloko sa amin. Kasi ikaw mismo ang nagsalita na nabudol tayong lahat. Isa ka po sa nanloko sa amin. Una sa lahat, kapatid niyo po yan. Kaya wag mong sasabihin nabudol tayo. Tapos ngayon, may salita na naman siya. Rumesbak siya sa batang Duterte, mga kababayan. Ito ang kanyang sinabi. Rumesbak siya, talagang hindi maawat, mga kababayan. Ayan o, nagkausap na kami, okay na. Talagang hindi maawat ang bunganga. Naku, hindi na ako basta-basta magkukwento. At sa kaguluhan ngayon, ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Parang may gustong mag-away kami. Buti na lang at nagkausap na kami at hindi na ako magkukwento. Pero
nag-post ka, pero nagsalita ka, nagkwento ka pa rin. So, nako naman, Manang Imi. Ano ba? Tigil-tigilan na. Kasi kung may mga plano kayo sa susunod na eleksyon, baka hindi po kayo maging patok. Baka kayo ay maging bukelyan yan dahil sa ginagawa nyo na namamangka po kayo sa dalawang ilog na hindi namin alam kung ano ang pakay mo, kung ikaw ba talaga ay kakampi ng Duterte o kalaban ng Duterte dahil Manang Imi, balibalik ta rin man natin ang mundo. Marcos ka pa rin po, kapatid ka po. Super ate ka. Kumbaga. So, wala ka namang sinasabing masama sa iyong kapatid, no? Bukod sa sinasabi mo na ikaw ay nabudol, tayong lahat ay nabudol. Kaya, tigil-tigilan mo na kami. Ako, wag kami Manang Imi, manahimik ka na lang po. Wag daktak ng daktak, wag kwento ng kwento, wag salita ng salita. No, alam mo namang na ikapapahamak palalo mo at ng kapatid mo sa ginagawa mo. Dahil alam naman ng lahat talaga kung anong pakay mo sa bayang ito. Ikaw ay sawsawer at sawsawero lang. Kumbaga, ikaw lang nasa gitna. Hindi mo alam kung sino talagang papanigan mo sa dalawang ito. Siyempre, mahal mo yung kapatid mo. Siyempre, mahal mo rin si Duterte dahil ikaw ay may utang na loob sa matandang Duterte na dating presidente natin. At sinasabi mo ang BFF mo, ang vice president natin ngayon, si Inday Sara Duterte. So, hindi mo talaga alam kung kanino ka papanig kasi, kumbaga nga, napapabagitnaan ka ng dalawang mahal mo sa buhay. Kung ako sa'yo, bilang totoong kaibigan, manahimik ka na lang, no comment ka na lang sa mga bagay-bagay para wala ring maging issue at hindi pagkaguluhan kung ano man ang binibigkas ng iyong silakbong damdamin dyan sa iyong paligid. Nako, dahil mainit-init pa to, ikaw naman ay nakikigulo pa, tumulong ka na lang po. Kung ano yung mga kamalian po sa Malacanang, kung gusto mong tumulong ka, kausapin mo yung kapatid ko. Nako, kapatid or ading, mali yan. Ito, i-correct natin. Ganon, hindi yung kung saan-saan ka po nagsasalita. Hindi po makakatulong yan sa taong bayan at hindi po makakatulong yan sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin ngayon. Unang-una po ang bigas na triple pa ang presyo sa panahon ngayon. Ganon po ang gawin nyo, tumulong po kayo sa presidente. Kung may maganda kang opinion, magsalita ka po. Yun po ang dapat nyong gawin, Manang Imi. Tulungan nyo pong bumaba ang presyo ng mga bilihan sa ngayon. Hindi yung nakikisaw-saw ka at ikaw ay namamangka sa dalawang panig, sa dalawang ilog na yan na hindi mo talaga alam. Dahil alam naman natin na talagang mahal mo yung dalawang kapatid, kapatid tsaka si Inday Sara. Aminin na natin, naging close kayo. Pero kung ikaw talaga ay nasa magandang hangarin mo, manahimik ka na lang. Kaya nga, di ba? Kumbaga, let's talk less mistake na lang po, Manang Imi. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please like and comment. Syempre, subscribe na rin po. Genius TV!